Assalamualaikum everyone. For today's video is, as usual, magluluto na naman tayo. But, Indian food lahat ang ating lulutuin kasi may request yung aking asawa. Meron kasi ako ditong ginawang aloo paratha. And then, ang request niyang partner is chutney. So, yung recipe ng aloo paratha is separate kong i-upload. Pero ito na siya. Ayan. Gi-flat ko na siya. Ito yung gamit ko sa pagpa-flat niyan, ha. Hindi biro ang pagluluto ng Indian food. So, ito ang ginagamit para mahulma siya ng ganito. Si-separate ko ang upload niyan para alam nyo, or baka naman gusto nyo siyang gayahin. Ito yun siya. Ganyan. Gaganyan yan siya. Akala nyo ganun kadali magluto ng mga Indian food, ha? So, kagabi ko pa yan siya ginawa. Kasi alam ko mahihirapan ako pagka morning ko siya ginawa kasi nagising na si baby noon. So, para ang gagawin ko na lang is chutney kasi yun ang gusto ng aking asawa. So, ito ay lulutuin ko muna. Andito yung anak ko. Yummy. Yung anak ko is, gusto niya yung Skyflix. Nilalagyan ko siya ng butter. So, pagpakita ko na lang sa inyo is chutney. And then, gagawa din ako ng beetroot kasi sa tayo dito sa bahay, kailangan talaga may gulay. Kahit chicken pa yung lulutuin mo, basta meron kang side dish na gulay. Ito importante yun sa asawa ko kasi nga nagbabawas kami ng timbang and para din sa health niya. So, ito yung request niya. Siyempre, masunurin yung asawa tayo. Gagawa natin ang paraan yan. Ito nga pa, paulit-ulit ko siyang ginagamit kasi gusto ko yung comfy nitong hijab na to. Nag-iisa lang kasi to. Although meron naman to siyang iba't ibang kulay, pero ito kasi sobrang comfortable niya dito. Pag nagsusuot ako nito, ito lang yung kaisa-isang comfortable sa akin. Hindi siya masikip, sakto lang. Yung iba kasi masikip dito. Hindi ako comfortable. So by the way, ulitin ko, i-upload ko sa YouTube ko ang recipe nito. Separate ko lang kasi napakahaba. Akala nyo ba gano'n lang kadali gumawa ng mga Indian food? Kahit pa sabihin, sanay ka na sa mga panlasa nila, sanay ka na sa mga paggawa ng pagkain nila. Pero deep inside in my heart man ka, ha? Sobrang hirap kasi ang dami nitong process. Aloo paratha, inside dito is potato, some mga leaves ng mga Indian. Basta mga ganun. Nasa YouTube ko lang ipapakita ko sa inyo. Ito is, gawa ko na kagabi, iluluto ko na lang. Ilalagyan ko siya ng butter. Kasi, parang dry siya. Kulang ata ilagay kong oil. Sa katamtamang apoy lang siya lulutuin. So, by the way, lutuin ko muna siya. Balikan ko kayo mamaya. Okay? A few moments later. So, habang nagluluto ako is, magtitimpla ako ng aking kape. Kasi nga, ano kung Skyflix. Black coffee lang ako. Kasi yun ang kinikrave ko ngayon, black coffee. Habang niluluto ko itong, kita nyo ba? Habang ako ay nagluluto. Ano lang to, 12 pieces. Kasi gusto siya ng asawa ko. Kagahapon ko lang siya ginawa. And then may video ako doon kung paano ko siya ginawa and paano pagluto. So, ito ay second batch na. Akala ko hindi magugustuhan ng asawa ko. Tinry ko lang. Kasi gusto ko matry na naman yung ibang putahe. First time ko magluto nito, ah. Ang technique dito is, i-flat nyo na siya pagka gabi. Tapos ilagay nyo siya sa freezer. Para kukunin nyo na lang at iluluto. Ganoon ang technique ko dito. And then, kuha tayo ng kunting butter. Ganyan nyo lang siya. Okay, by the way, meron naman ako nun sa YouTube ko. So, para malaman nyo kung paano ang pagpasit ng pagluto. Bakit siya konting matigas? Kasi nilagay ko siya sa freezer. Diba? Para kinabukasan is medyo matigas siya. At pwede siyang iluto. Okay lang yan kahit matigas.
Magiging malambot nga yan pag nasa kawali na. Sa mainit na apoy nyo siya lulutuin. Ganito tuwing umaga is normal na yung ganitong umaga ko. Gigising ka ng umaga para magluto kasi nga hindi naman sila Pinoy food na kanin at ulam is okay na. Sa atin may bigas lang at saka ulam o kahit anong prito dyan okay na. Sa kanila kasi ang daming proseso bago ka makaluto ng ulam nila. Kuha muna ako ng baso. So, black coffee. Ito kasi pag umiinom ako nito is makakawalang gana kumain. Black coffee with konting honey ang ilalagay mo. 1.5 spoon ang ilalagay ko. Nakakawala talaga siya ng gana kumain. Which is good for me kasi nagbabawas ako ng timbang. Konting honey lang ilalagay. Hindi naman yan pwede sa aking asawa. Ang black coffee lang. Kanya is ginger shot. Yung mga ganon. So yung ininom ng aking asawa, ginger shot. Ginagawa ko yan every 3 days. Kasi tumatagal lang siya ng 3 days. So after 3 days, gawa ko ulit. Ayan. Healthy to ha. Sobrang healthy nito. Super black as in. Look at that. Black na black. Kapag uminom kayo nito is nakakawala talaga siya ng gana kumain. Empty stomach bago kayo uminom nito ha. Effective talaga siya sa akin kasi nagbabawas ako ng timbang. Sobrang pait nga lang. Nilagyan mo naman siya ng konting honey. Ang pait. So, ito na siya. Luto na siya pag ganito. Sobrang lambot. Diba? Perfect natin. Kasi kung hindi mo susubukan yung isang bagay, hindi mo malalaman, diba? Kaya sinubukan ko, diba? Nag-success tayo sa ating mga experiment ng pagkain ng mga Indian food. Mas alam mo kasing safe at saka healthy, malinis kapag naglusong bahay ka. Pag bumili ka kasi nito, although meron naman nabibinta dito sa labas. Pero hindi ko alam kung paano nila gilamas-lamas ito, no? Kasi lamas-lamasin man ito. Hindi man ito basta-basta yung with spoon and luwag lang. Hindi na lamas-lamas ko talaga ito. Sobrang lamas-lamas. As in, maraming process bago ko ito na perfect. Kasi ipapalaman mo sa gitna yung potato. Ay basta. Ang hirap na pag-process niya pero kaluan na perfect yun. Gising na yung anak ko. Tama talaga yung decision ko na i-ano na siya, ready-made na siya kagabi. Kasi pag gabi, meron akong time, maga kasi kami kumakain. Ito yung anak ko, oh. Samok-samok. Yung mag-ama ko, tulog pa. Kami lang dalawa dito ngayon. Today is Saturday. Hayaan ko lang sila matulog kasi Saturday naman. Walang trabaho yung asawa ko. And then, sinatcho is walang pasok. Hayaan ko na lang matulog. Monday to Friday lang naman kami lagi nagkukumbate dito sa bahay. Ang hirap gisingin. So ngayon is off day naman. Okay lang yan. Matulog sila ng hanggang gusto nilang matulog. Kasi ako, after ko naman magluto is natutulog naman talaga ako. As long as tapos na yung gawain ko sa bahay. Pag tutulog yung anak ko, tulog din ako. Yun yung kagandahan sa housewife. Pero hindi ganun kadali maging housewife. Akala nyo, ganun lang kadali maging housewife. Hindi po ganun kadali. Aloo paratha. So, ito na siya. Takpan lang po. Sit aside na natin to. Ayan.
Ngayon is gagawa tayo ng chutney. So, ito muna yung gagawin natin, tomato chutney. So, ito lang yung mga ingredients niya. Ito, sibuyas, so you can see, bawang, curry leaves, at red chili. So, gagayatin ko muna. So, ayan na siya. Luto na natin. Maglagay lang tayo ng oil. So, iligay na natin siya lahat. Yan. Palamigin muna natin to, isit aside muna natin to, and then gagawin na natin yung coconut chutney. Mabilis lang naman yung coconut chutney kasi i-blender lang yun. So ayan, ito na yung ating coconut chutney. I-blender lang natin yan. Meron ako ditong chili, dal, coriander leaves, ginger, coconut, dalawang klaseng coconut yan, grinded, and then yung crack lang. And then, so, yan lang yung recipe niya. I-blender lang natin yan, kaya napakabilis lang na chutney. So, mag-blender lang tayo. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Pag sama-samahin na yan siya. Ayan. Papakita ko na lang sa inyo pagkatapos ma-blender. Ayan na. I-blender natin siya. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Then, lalagyan natin siya ng konting tubig. And, lalagyan ko rin siya ng konting salt. Konti lang para pampalasa din ito. So, blender na natin. Dito na ako mag-blender. Hindi ko na kayo sama. So, ito na siya. Tapos na. I-open lang natin. Look at that. Kita nyo ba? Na yan. Ang gagawin natin is so, ito na yung chutney, binawasan ko. Hindi pa yan tapos kasi meron pa tayong ilalagay sa top. Wait nyo lang kasi blender lang natin yung tomato. So, iset aside lang natin. Kasi blender muna natin to, and then may lalagay pa ako sa top niyan para maging malasa talaga siya. So, ito na yan siya. Yung chutney natin na tomato. So, i-blender ko muna to. Okay? And ito naman yung ating na blender na. Ilalagay lang din natin sa mangkok. So, ayan, as you can see. Kailangan ko siya gamitan ng kutsara kasi hindi siya bumababa. Oh. So, ito yun ang ating tomato chutney. And here, sit aside lang natin yan. Balikan ko kayo ulit, okay? So, ito yung ating gagawin para sa ating toppings. Ay, aking, ito yan. Ito yung para sa toppings niya. So, first, maglagay na tayo ng coconut oil. Any oil. Lamihan natin kasi dalawa yung aking lalagyan. Yan. Pag sobrang mainit na, kailangan ilagay nyo yung pag mainit na ilalagay nyo to. Hindi ko alam kung anong tawag nito, pero ilalagay ko na lang sa dito. Ilalagay ko kung anong tawag nito na. Nakalimutan ko. So, napakainit na yan. Ilalagay na natin itong yan. Chili, red chili, and then ito. Takpan kasi magbuto-buto yan.
And then last natin ilalagay yung curry leaves. Diba, kung sabi ko lang na magputo-puto. So, ganyan nyo lang yan siya. Finish. Ganyan lang. Ilalagay natin siya toppings. Lagyan natin ang toppings. Diba, ganun lang. So, ayan. Finish natin. Ito na yung ating coconut chutney. And then, ito naman yung ating tomato chutney.